Taas ang kamay. Taas ang kamay mga kaibon. Sino po sa inyo sa buong Pilipinas, mga Pinoy breeders? Sino po sa inyo ang may mga record keeping? May mga documentation, kumbaga. Sabihin natin, mga simula pa lang na. Ang ganda na simula Baguhan, nag-record keeping kagad. Meron bang ganon? Mga veterano, meron ba kayong 5 to 10 years na record keeping? Pag malaki nyo kagad, taas ang kamay. May kinalaman kasi. May kinalaman yung susunod na tanong. At madalas na itong naitatanong. Ang dami na, kaya lang gusto ko nang sagutin ngayon. Nagkataon kaya teka. Titingnan natin. Basahin pala muna natin yung mga comments nung nakaraang vlog. Ayun naman, yung may kinalaman sa multifactorial genes. Sabi ko nga, hindi naman ganun kadaling maintindihan. Kasi ako nga mismo, natagalan bago maintindihan yun. Kaya ang sabi ni Jake Carl Cruz, nakakatawa sir, malawak talagang pag-iibon, masakit sa ulo. Pag nag-gets mo naman, yun na ang gamot sa sakit ng ulo. Ayun. Salamat sir. May iba pang tanong, no? Isa-isayin lang natin. Yung iba, sasagutin ko sa vlog, kaya hindi ko na binabasa agad. Erwin Asuncion, kala ko bro, nung una, sakit ang red factor. Sagutin na natin. Hindi pa tapos po ang study nila Dirk Van Den Abil kung sakit nga ba ito o hindi. What I am theorizing is yung MOI, yung mode of inheritance ng phenotype niya sa Redbird, might be multifactorial. Anyways, kung sakaling sakit man ito na nagre-resulta sa pagkakapula ng ibon, maaari ding ang sakit ay multifactorial. Kung sakali mang sakit kasi wala pang ang studying lumalabas talaga. Christopher Cruz, thank you. Abu Josh, ayun naman, Ian Bernardino. Okay, set 50 stars. Salamat po, Ian Bernardino. Elmer Anhoyan. Wow, yan. Wow, sir, yan sana itatanong ko kung anong MOI ng red factor Kaso nasagot mo na agad-agad. Salamat sir sa dagdag kaalaman. God bless. Ayun, LMR Anhoyan. Ayun naman, Joey Atienza, 30 stars. Thank you. Always grateful para sa mga scholars natin. Scholars, pasalamat tayo sa kanila. Harold Fernandez Intong, salamat sa kaalaman sir. Querkis JV, ayun naman, taga Cagayan de Oro yata ito, si Querkis JV. Rene Almario, ng RSA Aviary. Rolando Tan, Fort Bridge, Sebach Nolab Ocobas, and Tom B. Sevain. Thank you, sir. Ito yung sasagutin natin. Kaya, teka Ayun naman. Teka, mapapalaki ba to? Erwin Romel Manato Ramirez. Mahaba-haba Erwin Romel Manato Ramirez. Sir, bakit yung green Ewing, split dilute, split pale follow ibig niya sabihin nito, no? At green pastel, split ino, split dilute ko, naglabas ng pale follow kahit walang dugo yung kapares. Ulitin natin Sabi ni Erwin Romel Manato Ramirez, sir, bakit yung green Ewing, split dilute, split pale at green, split pale follow at green pastel, split ino, split dilute, yung paresan ba'y naglabas ng pale follow kahit yung isang yung mukhang yung hen, wala naman daw dugong pale follow, walang karga kumbaga. Ayun. Kaya naman kanina pinatataas ko ang kamay ng buong Pilipinas, Pinoy breeders. Sino po sa inyo ang nagre-record keeping? Ayun naman. Sino po sa inyo ang nagdo-document ng inyong mga parisan? Kaya nga po, di ba, naglalagay tayo ng leg band. Dahil ang leg band, hindi lang po magpapakilala kung kanino galing yung ibon. Napakahalaga yan sa record keeping. Yung mga parisan nyo, may proper identification at ano yung nilalabas ng mga anak. Bakit napakahalaga nun? Siguro alam na to ng karamihan, pero sige, sa mga baguhan, doon nyo po matitrace kung ano-ano ang mga karga ng mga paanak nyo. Okay record keeping, doon nyo po matitrace, lalo na kung yung mga magulang accurate. Kahit hindi na masyadong accurate, basta maganda yung pagkaka-ID ng mga magulang, doon nyo matitrace kung ano-ano mga karga ng mga anak. So ngayon, ang tanong ko simple lang. Sa tingin nyo po, inyo pong personal na opinion, mga Pinoy breeders sa buong Pilipinas, ilang porsyento po kaya ang may record keeping? Ilang porsyento po kaya sa inyo ang may documentation? Ako po, personal opinion ko sa ikot-ikot ko, siguro malaki na.
ang may 20% nagdo-document o nagre-record keeping. Tingin ko po, personal opinion, 10 to 20% lang po. At kadalasan, hindi pa po ganun ka-accurate yung record keeping. Dahil po yung nakuhanan nila, walang record keeping. So, kung gusto na nilang mag-record, ulitin natin ha, kung gusto na, kunwari, baguhan, gusto ko na po mag-record, sir, nabasa ko, narinig ko yung vlog nyo, napanood ko sinisimulan ko na po. Kaya lang, sir, yung nakakuha kong 3 parisan, wala siyang record. See? Gagets, no? Sir, umpisahan ko na record keeping. Problema ko yung nakuha kong 3 parisan, sa iba't ibang breeder pa naman yun, puro wala silang record. Accurate po kaya yung ID nila? Diba? Gandang tanong. Accurate kaya yung ID nung pinagbilhan mo kung wala siyang record keeping na matagal-tagal na? Diba? So, nagigets nyo, kahit po may record keeping kayo, kung yung pinagkuhanan nyo, kunwari, baguhan ha? Ngayong buwan pa lang nito, gustong-gusto niya simulan. I will start the hobby right, sabi niya no? Talagang sisimulan ko ng magagandang habit. Magre-record keeping agad ako. Sige sir, thank you sir ha. Kaya lang sir, problema ko. Walang record keeping na pagkuhanan ko Maganda yung nakuha ko sa kanila, pero wala silang record keeping. Malalaman ko kaya kung ano-ano talaga ang mga karga nitong nakuha ko? Kayo po ang sumagot mga kaibon. Malalaman nyo ba? Malamang sa hindi dahil walang record keeping at malamang yung pinagkuhanan nung kinuhanan nyo, wala ring record keeping. So, sino makakaalam kung may kargang kung ano-ano yun o wala? Tandaan, may papakita ko sa inyong graphs. Ayun. Tandaan tong graphs na to. Sa recessive, kasi sa dominant, medyo mas madali-dali pang mag-record keeping Babanggitin lang din natin yan, pahabain natin yan. Pero sa recessive, yung kumakarga na hindi natin nakikita phenotypically sa itsura niya, maitatago po yun ng mga magulang. Ito, papakita ko tong graph na to, kung bakit nangyayari yun. Ayun na naman po, no? Simplified illustration of how recessive pairing works. Di ba ito, ilang beses ko na itong na-i-vlog. Siguro kung nabalik-balikan nyo, gets nyo na kagad. Ang parisang split lang, split kunwari, babae, split ino, ayan. At ito, walang karga. Ito po lalabas. 50% split. 50% wala. Pero, lahat po niyan, puro normal green ang kulay. So, hindi mo na ngayon alam halos. Diyan pa lang, hindi mo na alam halos kung ano yung split sa hindi. So, paano ka magre-record keeping? Gets nyo? Paano may re-record keeping yan kung asan dyan yung may split? O di magte-test breed ka. Sakto, parehong split na kuha mo. Dun mo palang malalaman ngayon na nung naglabas siya ng visual, dahil dalawa na yung karga, dun mo lang malalaman na parehong split yun. Kung hindi ka nagre-record keeping, mag-aanak na naman yun ng mga walang karga o may karga na hindi mo alam. 'Di ba? So, paulit-ulit, walang record keeping, may mga karga na pala, hindi pa natin alam. Ayun. Kaya sa napakarami ko pong nahagilap, ipapakita ko na rin pala yung maganda naman niyang parisan. Di ba? Ito. Yung parisan ni, teka, nakalimutan ko tuloy si mahaba. Erwin, ayun. Erwin Romel Manato Ramirez. Hindi lang siya yung nagtatanong ng ganito, no? Marami po na nagtataka sila ba't may lumalabas. Wala naman daw sa isang magulang yung ano na yun. Ayun ang pagkaka-ID nung nakuhanan or kayo po. Kung wala po kayong record keeping, I really doubt na masasabi nyong sigurado kayong walang kargang fail follow yung isa. Kasi ito, yung isa walang fail follow pero naglabas ng fail follow, di ba? Yung isang magulang wala, sabi ni Erwin Romel Manato Ramirez. Tingnan natin yung maganda naman talaga din yung parisan niya. Tingnan natin, ayun. Ito yung anak, ayan, red eye. Fail follow. Ayun na yun kasi medyo mababanaagan mo pa ng konti yung melanin. May melanin pa, mahalata. Ito yung ewing niya. Ito yung pastel niya. Ayan, di ba? Ang ganda naman. Pero naganak nun. Sabi niya, yung ewing lang daw ang split fail follow. Ayun. Pero yung isang pastel kanina, wala. Kaya ulitin po natin, napakahalaga ng record keeping.
paulit-ulit po yung tanong at paulit-ulit po yung pagtataka nyo na may lumabas na ganito ah. Wala namang ganitong ganyan-ganyan yung isang magulang. O sino po nag-ID? O kung kayo po nag-ID, tanungin nyo po sarili nyo. Paanak nyo po yun, tanungin nyo, may record keeping po ba kayo? Na-trace nyo po ba yung karga ng mga lolo niya? Kumbaga, yung mga lolo sa tuhod. Hindi lang yung lolo ng lolo. Na-trace nyo po ba? May record keeping po ba kayo ng lola nung paanak nyo, nung magulang na yan? Kasi kung wala, nakita nyo naman po kung paano ang proseso ng recessive pairing works. Di ba? Naitatago, nai-split. So wala kayong kaalam-alam, nandun na pala. Kasi walang record keeping. Ganun po kahalaga ang record keeping. Kung ngayon sisimulan na po ng karamihan ng ating mga Pinoy breeders, dahan-dahan pong mawawala yung ganyang pagtataka. Bakit kaya may lumabas na pale fallow? Ba't kaya may lumabas na lutino? Ba't kaya may lumabas na dan fallow? Ba't kaya may lumabas na opaline? Ba't kaya may lumabas na aqua? Ba't kaya may lumabas na orange face? Dahan-dahan pong mawawala yung pagtataka nyo ngayon. Pero, kung may mga tanong pa kayong ganyan, tanongin nyo kaagad sarili nyo, may record keeping ba ako? Hanggang kailan yung record keeping ko? Baka wala pang 3 taon. Yung lolo nito, hindi ko na alam. Baka may karga pala yun. O, di ba? So, yun po mga kaibon. Para medyo mabawasan yung mga ganung pagtatanong, bakit kaya naglabas tong isa? Wala namang karga ito. Abay, i-trace nyo kaagad. Kung kayo walang record keeping, yung pinagbilhan nyo, may record keeping ba? Yung pinagbilhan nyo, may record keeping ba? Yung pinagbilhan nyo, may record keeping ba? Kasi kung wala, may susulpot na naitagong recessive na karga dyan. Siguro po naiintindihan nyo kahit pa paano. Mag-clarify lang kung hindi po na masyadong nagets ha. Walang problema. Kumbaga, hindi natin tatantanan ang mga tanong nyo hanggat hindi nalilinaw. Salamat po! Hasta la vista!